Hi, magandang araw po. Nandito po ngayon sa Santa Maria, Bulacan, dito po sa hydroponics farm ni Sir Benedict, Ben for short, Marcolesia. Ito po, nasa kulungan kami ng baboy dati, no? Na-maximize po ni Sir Ben. Ngayon po, garden siya. Sipin nyo kulungan ng baboy. Ngayon po, garden siya. Sir Ben, paano nyo i-convert into garden itong kulungan ng baboy? Bali nga sir, yun during the doon kasagsagan po ng na pandemic. ASF Yes, pandemic. okay. Pandemic then nagka-ASF. ASF, oo. Bali kinonvince ko si father na na kasi nga lugi. Yes. Baboy, eh. Oo. So convert natin. What if convert natin to sa sa hydroponics kasi ako may knowledge na po ako as a seller, as a grower. Oo. May knowledge na po ako, share ko po sa kanya. Then ito po, pinagtulong-tulungan po namin ng family. Yes. Tinanggal yung bubong, pinalitan ng UV. Yes. Then ito, yung mga punla, pinagpupunla ko, then yun, tinatanim po namin dito. Nako, kanina po alam nyo, na-inspire po ako kay Sir Ben. Bakit? Nag-start po siya sa puhunan magkano? 700 pesos. At yung kanyang ginamit na box, mga fruit box po, mga grapes box. Ngayon, Sir Ben, sabi niya sa akin, meron na tayo sa pambayad ng kuryente. Ayaw lang na sabihin talaga, pero malaki yun, ano? Baka darating ang araw, Sir Ben, may trabaho ka ngayon. Ano bang profession niyo, Sir Ben? Bali, ako po ay graduate po ng civil engineer. Yes. Then, I'm currently working po as production head po sa isang fabrication plant sa Pasig. Yes. Then, ito po yung ko po, kumbaga side hustle. Yes. As a farmer ng hydroponics. Yes. Naku, baka darating ang araw. May trabaho ngayon si Sir Ben. Yung trabaho niya, magiging sideline niya. Dito na mas malaking kita. Darating yan, Sir Ben. Soon po, sa will po ni God. Yes. Magkaroon po tayo ng sariling farm. Actually, ang target po, ang binivision po natin is yung modern farm. Yes. Na climate change resilient po na farm. Isa po rin po sa nagustuhan ko kay Sir Ben, isineshare po niya yung hiram na talento na pahiram sa kanya ng Panginoon. Sir Ben, mga gustong matuto, tinuturuan mo rin, Pag nag-message po sa amin, halimbawa po, hindi naman po bibili ng materials po. Magtatanong lang po how to grow, paano magsimula. Tinutulungan po natin, nire-replyan po natin sila. Minsan kung kailangan pang i-video call, kailangan pang tawagan. Naku, talaga naman. Puntahan niyo po si Sir Ben. Sir Ben, paano po kayo mapupuntahan, matatawagan at bigyan niyo po yung Facebook page po ninyo at yung pong grupo po ninyo? Bali, meron po tayong FB page. Yes. The BG Hydroponics Bulacan. Then doon po kayo mag-message. Andun din po yung contact number natin sa Facebook page. Yes. Ang amin po ang storage po namin ng aming materials na pang hydroponics is nasa Bulacan po. Then po kung kailangan niyo po ng materials. Pwede rin po kayong pumunta at mag-message po sa amin. Pwede na po bumili sa inyo. Pwede na rin po. Yan, puntahan niyo po si Sir Ben. Seeds, nutrient solution, seedling tray, seedlings, meron po tayo, kompleto po tayo. Naku, talaga naman. Saan ka pa? Itatanim mo na lamang, walang dahilan. Para hindi ka makapagtanim ng iyong sariling pagkain. Tingnan po natin yung mga tanim po ni Sir Ben. So yun po yung mga tanim ni Sir Ben. Gaganda. Ito po, nasa 4 days pa lang po yung transplant yan. Yan. So ito naman po, yan. Anong variety ito, Sir Ben? Lolo Bionda po. Ito, Lolo Bionda. Yan, ito naman ay Almeti. Yan po, ang ganda ready to harvest na po yan. Hanggang dun. Yan, So, mamaya tatanin ko si Sir Ben, babalikan ko kung anong challenges na kanyang kinaharap kayong pong taginit. Sir Ben, dumaan ang taginit. Anong challenges na kinaharap po ninyo at ano nyo nasolusyonan? Sir, sa sobrang init, minsan hindi kinakain ng lettuce. So, yes. Usually naman nalalantay lettuce during tanghali, then nabubuhay o nagiging fresh ulit siya sa hapon. Yes. Pero nitong huling init, talaga pong sobra init Okay. Minsan po, pag nalantay yung lettuce, hindi na nakaka-recover. Ayun, So, isa po sa solusyon na ginawa namin is nag-add po kami ng net. So, naglagay ng panibagong net, ng net po. Bukod dito sa plastic. Bukod po sa UV. Okay. Naglagay po tayo ng net. Nilalagay po natin siya during yung peak po ng sikat ng araw, which is 11 a.m. to 2 p.m. Yun. Ako, ganun lang. Ngayon, Sir Ben, sabi ng Pag-asa, tagulan na. So, anong preparasyon na gagawin mo ngayon? Yan, sir. Tagulan na. Tuwing tagulan, mahirap po mag-alaga ng lettuce din po. Yes.
Kasi po, kulang po tayo sa sa sunlight. Yes. So, ang usually naman po nangyayari pag tagulan is nagiging leggy po yung halaman natin, yung lettuce. Yes. May mga customer po kasi na ayaw nila nung matangkad na halaman. Tama. Gusto nila yung mababa, na bilog. Okay. So, ang gagawin po natin dyan, pipili po tayo ng variety. Variety! Yes, Okay. variety po na pang tagulan. Like po itong naka-line up namin is ito po. Olmete rin po. Olmete ito. Olmete din po Okay, ito. Preparation na po ito sa tagulan. Ayun. Yes. Sir Ben, nakita ko, no? Meron kang bagong tanim. Opo. Meron kang katamtaman ng laki. Opo. Meron kang malapit na mahabit. Meron kang harvest. Bakit ganun ang ginawa mo, sir? Hindi sa isang taniman lang. Sir, kasi kailangan natin i-sustain na masupplyan yung ating mga customer. Customer! Yes, po. Yung kanilang pangangailangan, dapat maibigay. Opo, kasi pag naputol yun, hahanap sila ng iba. Tama! So, planning, scheduling, yes. tanim. Nako, importante po yun. Yun po yung sekreto, ano? Dapat po may sustainability. Ano pong gawain natin? Sir Ben, sabi nyo kanina, matyaga ka lang, hindi ka magugutom. Hindi po, opo. Tama po yun. Okay, ano pa pong benepisyo na kukuha mo sa pagtatanim? Yun nga po, sir, bukod doon sa may konti tayong income, no? Yung ating kinakain, sigurado tayong safe, yes. Fresh, kasi tayo po yung nag-alaga. Yes. Kagaya po ito, wala po itong pesticide, tama. Wala pong fungicide, wala po tayong nilagay na kahit anong chemicals dyan na ini-spray. Tama. Ano lang po tayo, nutrient solution, then yun na, lettuce lang. Si tatay, ilang taon na ba si tatay? 62. 62! Mukhang 59 pa lang si tatay Dahil siguro sa kakain ng gulay at prutas. Kaalaga ng lettuce. Okay, napakaganda po ng panayin po kay Sir Ben, ano? Abangan nyo po sa mga susunod na araw ng linggo. E-ere po yung aming full interview sa kanya, yung grupo po ng Masaganang Buhay sa 1PH Signal TV, Channel 1 ng TV5 po yan. Tapos replay po sa RPTV, pwede nyo rin po mapanood ng live sa YouTube at sa Facebook. Sabi po ni Sir Ben, ano? Farming is enjoyable and profitable. Lagi na ako nang po sabi ko, food security starts at home. Kaya nagawa po ni Sir Ben ang ganitong pagtatanim, nagawa ko po, magagawa rin po ninyo. Kaya iniimbitan po namin kayo na magtanim din ng iyong sariling pagkain. Salamat po. Happy farming and God bless.